Good evening, everyone. This is our group. We will present our system entitled FTLERS, called Food Technology Licensure Examination Review System. I have my members here. Me, Archiles G. Felix, and John Maynard S. Mirandilla, and Geoffrey Castro, and John Andre Francisco. So I would like to call John Andre Francisco to read the goals. The next slide. So, goals. To identify the potential risk towards the licensure examination review system. To assess the scale, the impact of the risk. To provide and implement mitigation strategies to alleviate the impact of the risk. So, this next slide. So, scope. Risk register, risk response strategies, risk monitoring, controlling, and reporting. So, may I call the next presenter? So here we have our system F pillars, Food Technology Licensure Examination Review System. It is a review system that aims to provide assistance and ease of cramming to food technology students. Aims to aid the food technology instructors by providing the features that will make the distribution and access of learning resources to become light and easy. May I go on the next professor, Geoffrey Castro? So the next one is it provides features for instructors and students such as upload of reviewers and video lessons, simulate the students by providing quiz and mock exam, provide their leaderboards for the scores of the students in mock quiz and mock exam, display the progress analysis report of the student with respect to their scores. So and thank you for the for thank you for the presentation of the previous presenters. So and now it's my turn to present the following. So let's start with the SWOT analysis. And the acronym SWOT means strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So what we have here, so let's explain the sample strengths the review system could encounter. So what we have in our review system, we have this feature in which FT FTLers has an administrative control feature in which only the administrators would be able to approve official food technology students into the review system to prevent the risk of accepting students that are using fraudulent methods to take advantage by pretending to be someone else's identity to access the review system features and the user's data. So let's proceed to the W, which is the weaknesses. FTLers doesn't have an approval feature for the food technology instructors to determine if that instructor is a legitimate instructor under food technology or not. So next, let's proceed to the initial O, which means opportunities. So by imposing new and advanced security features, the security team would be able to track and identify the identity of the perpetrator, to report and turn over him or her to the authorities with respect to legal proceedings using strong evidences of system breach, attempting to use reverse engineering methods to penetrate, access, and illegally obtain the statistical progress analysis report of the food technology students and other critical data from all of the users within the review system. Next, let's proceed to the final part or to the final initial of the SWOT analysis, which is threats. If the perpetrator managed to illegally access the entry point into the review system and obtain the progress analysis report of the food technology students, the boss of this perpetrator
could potentially use those statistical data to ruin and destroy the teaching reputation of BASI, specifically the food technology instructors of the Institute of Engineering and Applied Technology. So let's go to the next slide. Okay. So what we have here is the identified risks categorized by types. So in the first column, we have the operational risk. Second column, management risk. Third column, security risk. And the fourth column, reputational risk. So this, okay, lahat po ng nasa loob ng table, yan po yung mga identified risk na nasa matrix and nasa risk management plan po namin. So yung operational risk po, yun po yung risk na nangyayari at nag-i-interfere dun sa mga proseso or sa mga features po ng system, disabling decreasing the effectivity of those features sa mga users. So yan po halimbawa yung question alteration, kunwari po napasok and then iniba po yung tanong. So may nangyari pong risk in which naapektuhan po yung feature na yon. And then mahirapan po ngayon mag-process or mapaparalyze po na mag-process yung feature na yon ng mga query ng mga user. Okay, so sa second column, explain ko lang, management risk. So yung management risk po, ito naman po yung risk na nangyayari sa part po nung mga nagma-manage ng mga users or mga accounts dun sa review system. So halimbawa po, ito po, yan, downloading privatized video lessons and other learning resources without administrative approval. So halimbawa po, may nakapasok po na na intruder or unknown entity and then nakapag-download po siya ng video kahit private po yung video na yon. So yun po, yung risk po na yon, pagkukulang po yun nung nasa management side or yung sa mga administrator po. So dun po sa may pangatlong risk. So yung pangatlong risk po natin na nasa column is security risk. So itong security risk po, very very self-explanatory. Ito po yung mga risk in which nakokompromiso po yung mga credentials or yung mga data po ng mga user. Halimbawa, ito pong attaching of malicious links inside learning resources. So explain ko lang po, yung feature po na kagaya po ng sinabi ni Gio kanina, in which pwede pong mag-upload yung mga instructor ng mga learning resources or halimbawa po PowerPoint reviewers. Tapos po doon po sa PowerPoint reviewers po na yun, nag-attach po ngayon ng link in which kapag pinindot po yung link na yun, magpapapila po ng mga credentials ng user. Halimbawa po student. Tapos po nabuksan po yun, kinlik niya ngayon link na yun, and then yun, na-redirect siya sa site in which nanghihingi po ng mga data. Kahit naman po hindi po parte yun, kahit hindi po hinihingi ng instructor yun. So which is parang ang dating po na tampered ngayon po yung resources na yon or yung PowerPoint file na yon, kahit naman po walang linagay na gano'n yung instructor. So yun po, security risk po yun, kasi po nakapasok po yung nakapag na-alter po yung mga data or yung mga files ng kinokompromiso sa pamamagitan ng pagkokompromiso ng mga pag-aari ng mga files ng mga user. Yun po. And then reputational risk, yung final column po, reputational risk, ito po yung mga risk in which kapag po nangyari po yung risk na yon, maaari pong malagay sa pwede pong ma-discredit kung sino po yung may-ari ng system na yon. Halimbawa, ito pong leakage. Ito po, yan, yung nasa fourth column na yan. Leakage of progress analysis. So, yung progress analysis po kasi, yung po yung statistical report po ng student, yung performance niya based sa mga scores niya sa mock quiz tsaka mock exam. Ngayon po, pag na-leak po ngayon yun, pwede po ngayon gamitin yun nung ibang school para sabihin or para i-discredit po na hindi po pala ganun ka-effective yung system na yun. So yun po yung reputational risk na sasaalang-alang po
naapektuhan po yung reputasyon nung kung sino man po may-ari ng system na yun. In which sa kaso po natin ngayon, yung IAT. So yun po. So ito po yung mga risk. Yung mga positive risk po, meron po dyan dalawang risk, positive risk tsaka negative risk. So yung positive risk po, ito po yung risk in which kapag nangyari po, pwede po malalaman po natin at troubleshoot po natin in which ano pa yung mga pwedeng i-improve sa system. Halimbawa, ito, isang example lang, question alteration. So, yan, question alteration. Kunwari po, nabago o na-alter ngayon yung mga tanong na yon, pwede po nating sa pamagitan po ng pag-apply ng mga advanced na security feature, pwede po nating matrace kung sino po yung user na yon. And then ma-identify po natin kung sino po yung nag-a-attempt na magbago ng mga tanong. So, yung nangyari po dun sa may risk na yun, sa scenario na yon, yung risk po na nangyari, although yung pagbabago mismo ng tanong is isa siyang risk. Na-take advantage po natin yung sitwasyon in which na-improve po natin. Pwede po nating i-improve yung yung scenario sa feature na yun. Pwede po nating i-encrypt yung mga tanong na yun para hindi po madaling mabago. So, yung negative risk naman po, ito na po talaga yung risk na hindi po katanggap-tanggap. Halimbawa, ito po, illegal acquisition of users credential. So, na-acquire po illegally yung mga credentials po ng user. So, which is bad trip po yun. Ayaw po nating mangyari yun. So, gusto nyo lang po mag-review tapos bigla pa kayong nanakawan ng data, na-hack pa kayo ngayon. So, nakaka-bad trip po 'yun. Kaya po siya negative risk. So, yun po. Yun po 'yun. So, next slide tayo. So, risk register, eto po, meron po tayong 4 na column diyan. So, eto po, risk ID unang column, sa pangalawang column risk description. So, yun po yung mga risk na binanggit po natin kanina. No? And then yung third column po natin, probability. So kung gaano ka posible mangyari ngayon 'yon. So meron po ako diyan linagay na low, medium, high or extreme. Pero hindi ko po nailalagay dun sa gilid. That po meron po nun Pero yan po. And then impact, Impact po yung kung gaano po katindi yung magiging epekto kapag nangyari 'yon. So gamit lang po tayo ng example. Mamaya po pala may explain po natin kung ano po yung risk ID na yan. Mamaya po. Pero eto na po. So, question alteration. So, yung probability po na ma-alter yung mga tanong, kapag ka po napasok po yan ng intruder, is mataas po, Dahil hindi pa naman po ganun wala naman po kasing perfectong system So, mataas, andun pa rin po yung high chance na mangyari yon, mapasok at ma-alter yung mga tanong na yon. And then, yun lang naman po ang sinasaad dyan. And then, yung impact naman po is kung gaano nga po katindi yung magiging consequences or yung magiging damage kapag nangyari yon. In which, dito po sa case ng R1 or question alteration is mataas po dahil po maapektuhan po yung performance ng estudyante kahit naman po hindi alam ng estudyante na ganun po pala yung nangyari sa tanong na yon. Ngayon, maapektuhan po yung final score niya. Imbis po na 10 over 10 yung magiging score, nabago po yung isang tanong doon, na-alter po yung isang tanong. Ngayon, naging 9 over 10 na lang po. So, nakaka-bad trip po yun sa side ng estudyante. Kaya po yung risk na yon, yung impact po ng risk na yun is sobrang taas or high lang po pala, high. So, yun na naman po ang fundamental explanation ng risk register. So, marami po yan, pero yun, sinampulan ko lang po kayo kanina. Yan, ganyan din po yan, risk register. Yan din po yung mga risk na nandun kanina. So, yan, risk register. So, ito naman po yung mga strategies for addressing risk. Meron po tayo ditong 4. So, risk transference, So, refers to the strategy of transferring the handling of a risk to another party. So, yun naman po, kunwari po, meron po kayong team, meron po kayong separate team na naka-assign, na mag-handle po ng kunwari, third party software within the review system na naka-integrate po sa loob. So, ngayon, pag po pumasok po dun yun, kapag ka po, kunwari po, napasok po ngayon yun, na may nag-a-attempt po pumasok ng review system.
So mano-notify po itong third party na to na uy, may nakapasok na pala. Ngayon, sila ngayon po ang re-resolve doon at magre-revoke ng kung sino man po ng kung sino po yung nag-a-attempt na pumasok na yun. So, yun, third party po ang nakapasok ang doon, ang mag-handle doon. Kaya po transference kasi po ita-transfer po yung iba po yung mag-handle. Yun po bottom line. So, risk contingency refers to the strategy of coping, primarily inclining on how the system will continue after the risk happened. So, yun po, nandiyan na po mismo yung explanation. Kapag po nangyari risk na yon, ito po yung ini-implicate kapag nangyari risk, and then paano po ngayon magpapatuloy yung paano po magpapatuloy yung operation, tsaka yung mga queries, yung mga process po na nangyayari kahit pagkatapos po mangyari nung risk na yon. So halimbawa yon napasok ngayon yung napasok po ngayon yung database po, yung main database na naglalaman ng mga halimbawa yung table po nung mga user, nung mga students, ayun po. So pagka po kunwari napasok po yung database na yon, tapos hindi po alam, syempre yung may mga students po na gumagamit, paano po magpapatuloy yun? Ang mangyayari po niyan is halimbawa i-migrate po natin ngayon yung napasok po ngayon yung database, and then ang gagawin naman po ng team is i-migrate po yung mga data sa ibang table. So kahit para kapag pagka nagtagumpay silang pasukin yon, ang makikita na lang nila is yung mga table na walang laman. Where in reality naman po, yung mga data po talaga na galing doon, nalipat na po sa panibagong table. So, nagpapatuloy pa rin yung proseso or yung paggamit po ng mga user or yung halimbawa yung mga student niya po, kagaya po yung tinukoy ko kanina, kahit po may nangyari pong anomalya. So, yun po yung risk contingency. So, risk avoidance, ito po yung talagang basahin po muna natin. Refers to the strategy of completely avoiding the risk to happen by implementing necessary countermeasures down to the smallest possibility. Ayan, ito po. So, yun. Ngayon, ito po yung talagang iiwasan po natin completely na mangyari ngayon yun. Yung isang risk. So, halimbawa po, yung meron pong instructor, and then ang mga pwede lang po niyang papasukin doon or i-approve is yung mga food technology students. Ngayon po, by using that feature, that administrative feature na mga food technology students lang dapat ang ma-approve sa or makapasok sa review system. Meron yung po na yon, yung administrative feature po na yon is it aims to filter yung mga student na hindi naman po talaga hindi naman po food technology course. Halimbawa, HRM po course ko, Archiles G. Felix, no? Gumawa po ang account. Ngayon, makikita po ngayon nung administrator or ng instructor na hindi naman pala dito nag-aaral si Archiles G. Felix. Hindi naman pala food technology course ni Archiles G. Felix. Ba't natin i-approve yan? So, yun po yung completely avoiding the risk. So yun po. So, yung panghuling strategy is risk reduction. Refers to the strategy of managing to reduce the impacts of the risk that would happen given that the risk is inevitable. So, kung wala po talagang choice, no, and talagang hindi mapipigilan or hindi maiiwasan mangyari yon, at least pwede po nating ma-reduce or makontrol kung gaano lang po kadami yung risk or gaano lang po katindi yung risk na pwedeng mangyari. So, halimbawa, yun nga po yung sinabi ko kanina sa may contingency, sa scenario na contingency. So, yung risk reduction po, napasok ngayon yung database, no? Example lang po, napasok yung database, and then yun nga po, hindi po natin, halimbawa, hindi po talaga maiiwasan na mapasok yung database. Ngayon, na-migrate po ngayon yung data. So, kahit na po na-migrate na po yung data sa ibang table. So, kahit na po napasok, wala pa rin po silang makikita sa table ng mga users kasi na-migrate na po. Although napasok pa rin po, which is
which is also a bad sign. At least hindi po ngayon, hindi po ganun katindi, and then may access pa rin po yung mga user sa account nila. So yun po yung risk reduction. Let's go to the let's proceed to the next slide. So ito po yung risk response strategy. So nandun pa rin po yung risk ID, papaliwanag ko mamaya-maya kung ano yan. And then ito po yung mga risk natin na binanggit kanina. So ito po yung risk response strategy natin. Ayan, yan kagaya po yung sinabi ko kanina, yung sa tanong. So yan. And then ito po yung mitigation measure kung paano po ngayon natin paano po tayo magdi-deal dun sa risk na yon, in which dito po is question alteration. So pag-alter ng mga tanong. So ayun, babasahin po natin. Unang role lang po, integrate a third party software that will deny the alteration and modification of the questions in the mock quiz or mock quiz and mock exam feature. Ayun po. So ayun po, kunwari po may nag-a-attempt na mag-deny. So may nag-a-attempt po na may nag-a-attempt po na baguhin yung tanong na yon. Ngayon, kapag ka po may nag-attempt na baguhin yung tanong na yon, may magno-notify po dun po sa nag-handle ng third party software, in which yung third party naman po na team na mag-handle nun is i-deny po ngayon yung pagbabago ng na yon, or pag-a-alter ng mga tanong. So yun po yung kumbaga nalipat po ngayon yung responsibilidad sa ibang team. And then yan, kagaya po, ito po yung example natin kanina. Ayan, ito po yung lahat ng risk natin. So talakayin po natin yung susunod, yung risk controlling, monitoring and reporting. So nandito makikita nyo po, nandito po ngayon yung risk ID, and then ito po yung mga risk natin kanina, and then meron po ditong assigned person. So yun po yung mga team, yan, marami pong uri ng team, apat na uri ng team po yan. So nandun po yung risk ID. So ngayon, kunwari etong risk ID na to, ito yung paraan para malaman kung sino yung nakatoka dun sa na yun, kung sino po yung naka-designate na mag-cater o mag-handle ng risk na yun. And ito pong risk ID na to, babalik lang po tayo sa unang slide. Halimbawa, ito pong sa question alteration, third party risk management team po naka-assign doon. So, and then naka-assign po sila sa risk ID nor sa R1. So, babalikan po natin ngayon dito yan. Ito po ngayon yung R1. Ano ngayon po yung gagawin ng third party risk management team? Ito po gagawin ngayon ng third party risk management team. Ito pong mitigation measure na to. So yun po yun. So importante po siya para malaman po kung ano po yung gagawin nung nakatoka dun sa na yun, sa risk na yun. Ayan, makikita nyo ngayon yan. So third party risk management team, sila po yung party na naka-assign sa mga third party software na naka-integrate sa system natin. So paliwanag na lang din po natin yung iba't ibang mga team natin. So meron po tayo dito system administration team. So ito po yung nag-handle ng mga access or kung paano po mamamanage ng user or ng mga administrator yung mga data or yung mga credentials po ng mga user. So yan po ang system administration team. Incident response team. So incident response team, kapag po nangyari na, kunwari ito pong leakage. So na-leak ngayon po yung progress analysis or yung statistical report po with respect to score ng mga student. Na-leak po ngayon in public. Kahit naman po hindi pwedeng i-leak yun. So sa pamamagitan po na itong risk ID na to, so matitrace po natin ngayon kung ano po yung gagawin nung nakatoka or naka-assign po sa naka-assign po sa risk na yon. So ano pong mitigation measure po ang dapat niyang gawin or ano pong dapat gawin ng team na yon. So R5, leakage of progress analysis, balik po tayo sa R5. So R5, ito po R5, no. So ang sabi dito na mitigation measure na dapat gawin ng incident response team. So during the development of review system, integrate an encryption feature for the progress analysis of the students or of their usage of the review system that will encrypt the progress analysis of the analysis data of the students. It will secure it from external attackers that would want to forcibly obtain it. So, nakikita po natin dito sa word na to, would want to forcibly obtain it. Pwersahan po makuha. So, meron pong sabi po sa mitigation feature, sa mitigation measure dapat gawin ng incident response team.
So yun po dapat nilang gawin, mag-integrate ng encryption feature. So yun, ma-avoid po natin completely yung ano na yun, yung risk na yun na mangyari. So yun po. Yun po halaga nung yun po yung risk, yun po yung halaga ng risk ID. Makikita din po natin sa mga susunod kung ano po pa ang mga pwede pong gawin yan ng risk ID na yan. And then ito po yung huling team, network security team. So halimbawa ito pong ito po yung nakalagay. Decrease of loading speed of review system due to network interference. Ayan po, kunwari may nag-i-interfere po or nag-i-intervene na external entity sa network kung saan po nakakonect yung kung saan po talaga nag-ooperate yung review system. So yun po. So ano pong risk ID niya? R18. So malalaman po natin ngayon kung ano po yung dapat yung R18, ito po. Implement a recalibrating feature that aims to refresh and stabilize the network to disable the interference that are being caused by the interceptor. Ang nakalagay po na risk response strategy, is risk reduction. So ang risk po nangyayari is na i-interfere po yung ini-interfere po ngayon yung bilis dahil po pinapakilaman po, binubutinting po yung ini-interfere po yung network kung saan po nag-ooperate yung system. So, yun po yung risk. Ngayon, paano po natin mare-reduce yun? Ito po, although na po niya, nag-i-interfere po yung external entity na yun, by implementing a recalibrating feature, so mas-stabilize po, kahit naman po nangyayari po yung pag-interfere, at the same time, nasa-stabilize po nung network security team yung network para po at kahit na po may risk na nangyayari, kahit po ini-interfere, at usable pa rin po yung system kahit po nangyayari yun. So yun po yung risk reduction. So yun. And then ito na po. So significance of risk register. So yun po yung sinasabi ko kanina. For determining the proper mitigation measures to be implemented with respect to a particular risk, it is very important to seek the risk ID associated to it. So, gaya po natin kanina, hinahanap lang po natin yung risk, yung risk ID, kung saan po nakatoka yung yung naka-assign person, yung assigned person po na magti-treat sa risk na yon, and ano po yung mitigation measure na dapat niyang gawin, or ano po yung gagawin niya, mitigation measure para po doon sa risk na yon. As such, the correct appliance of risk register ensures that the appropriate designated person will be the one to cater to its respective risk. So yun nga po. So kung sino po yung nakatoka na personnel or team doon, sila po ngayon mag-aayos doon sa risk na yon. So sila po mag-i-implement ng mitigation measure na yon. So yun na po. So, thank you for watching, Maraming salamat po sa panonood. Tatawagin ko lang po yung mga kakampi ko. Na nag-explain din po. So, wait lang po. Nag-record pala yan. Puntahan natin sila. Mag-unmute na kayo. Unmute na. Hello Tayo? Magpapasalamat na tayo. Outro. po. So, thank you po. Thank you very much po sa panonood. Thank you very much po. So, Thank you, guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po.